Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito si Carlo de la Peña para sa buong detalye. 42 araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12, kaya't mas pinaigting ng mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nila maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataporma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nilang makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na sila ang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Dasmariñas City, Cavite kung saan maagang nag-motorcade si Senator Bongo kasama si Willie Revillame. Matapos ang kanilang pag-iikot, nakapanayam nila si dating Senador Gringo Honasan. Sa Tiaong, Quezon naman nag-ikot si Kiko Pangilinan. Si Senator Francis Tolentino sa lungsod ng Maynila nag-ikot kung saan nakasama niya ang mga kapatid na Muslim na nagdiriwang ng Idil Fitr. Nasa tanggapan naman ng Department of Transportation o DOTR si Marval Buena kasama ang grupong Manibela kung saan nakaharap nila sa isang dialogo si DOTR Secretary Vince Dizon. Tinalakay naman ni Attorney Raul Lambino sa kanyang social media ang ilang issue sa bansa gaya ng obligasyon sa Interpol at POGO. Nitong linggo, bumisita sa probinsya ng Bohol si Attorney Jimmy Bondo. Nasa Pulumulok, South Cotabato naman si Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Bam Aquino, nakadaupang palad ang mga taga Quezon City. Nasa Muntinlupa City naman si Senator Pia Cayetano at Camille Villar kung saan dumalo sila sa rally ng local candidates ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Raffy Biazon. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI News. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.